Lumapit ako sa iyo na may pag-aalaga, tulad ng isang anghel na nagbabantay sa iyong mga hakbang. Maaring hindi mo napapansin, pero maraming beses na akong naroon malapit sa iyo kapag ang puso mo ay nalulungkot o nalilito. Gayon nagsasalita ako sa iyo sa simpleng paraan, upang maunawaan na iyong kaluluwa na hindi ka kailanman nag-isa. May espesyal na bagay na inihanda ang langit para sa iyo. Marahil ngayon ay hindi mo pa ito nakikita, ngunit ito ay inalagaan na ng may pagmamahal. Marami ka pa makakamit, at lahat ay nagsisimula kapag pinili mong maniwala ng kaunti pa sa iyong sarili. Nakikita ko kapag sinusubukan mong maging matatag kahit sa mahihirap na araw. Nakikita ko kapag ngumiti ka sa iba kahit pagod na ang iyong puso. Ang malilit na gawaing ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang liwanag na nasa loob mo. Minsan inisip mo na hindi ka umusad. Parang napakalayo na iyong mga pangarap. Ngunit maraming mahalagang bagay ang mabagal lumago, tulad na isang binhi sa ilalim ng lupa na hindi pa lumilitaw. Hindi ka nakalimutan. Ang bawat mabuting hangarin na ipinanganak sa iyong puso ay nakikita mula sa itaas. Walang nakakalampas kapag ito ay galing sa isang pusong tapat tulad ng sa iyo. Marahil naghihintay ka ng pagbabago. Isang bagay na magdadala ng higit na kapayapaan, higit na saya, o isang bagong pagkakataon. At nais kong malaman mo na ang mga pagbabago ay maaring magsimula sa maliit, ngunit pagkatapos ay lumalaki ng malaki. Ang iyong buhay ay may marami pang magagandang landas sa hinaharap. Kahit ngayon ay tila simple o mahirap ang lahat, ang bukas ay maaring magdala ng mga sorpresa na hindi mo inaasahan. Kapag dumaiting ang mga kaisipang puno ng takot, alalahanin mo ang isang napakahalagang bagay. Mas malakas ka kaysa sa mga kaisipang iyon. Hindi nila tinutukoy kung sino ka. Sa loob mo ay may tapang, kahit minsan ito ay nakatago. Kailangan lamang na isang maliit na hakbang na pagtitiwala upang ito ay muling lumitaw. Ang langit ay nagagalak kapag pinili mong magpatuloy sa pagsubok. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ng may pag-asa ay lumilikha ng mga bagong pagkakataon sa paligid mo. Marahil dumaan ka sa mga sandaling nasaktan ang iyong puso. Nangyayari ito sa maraming tao. Ngunit ang mga karanasang ito ay tumutulong din sa iyo na maging mas malakas at mas matalino. Nakikita ko ang iyong mga pangarap kahit ang mga halos isinuko mo na. Ang ilan sa kanila ay maaari pa ring mangyari kahit iniisip mong huli na. Mayroon kang napakagandang mga katangian sa loob mo. Ang iyong kabaitan, ang pag-alaga mo sa ibang tao, at ang iyong hangaring gumawa na mabuti ay mga liwanag na napakalakas magningning. Maraming beses ang kabutihang ginagawa mo ay bumabalik sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang universo ay may kamangha-manghang paraan ng pagbabalik ng mga bagay na nagmumula sa isang mabuting puso. Marahil may bagong kabanata na paparating sa iyong buhay. Isang bagay na nadiba, isang bagay na maaring magdala ng kagalakan at paglago para sa iyo. Kaya huwag mong hayaang mawala ang pag-asa. Kahit isang maliit na sinulid ng pag-asa ay sapat na upang magsimula ng isang bagong kwento. Patuloy akong nasa tabi mo, maingat na nagbabantay sa iyong mga hakbang. Kapag naramdaman mong mahina ka, tandaan mong may proteksyon sa paligid mo. Ang iyong mga pangarap ay hindi inilagay sa iyong puso ng walang dahilan. Nariyan sila dahil may kakayahan kang maglakad patungo sa kanila. Patuloy kang maniwala sa mabubuting bagay. Patuloy kang tumingin sa hinaharap kahit mahirap ang daan. Dahil ang inihahanda para sa iyo ay maaari pang magdala ng napakagandang sorpresa sa iyong puso. At ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay paparating pa lamang. Habang patuloy kang nakikinig, maaring may isang banayad na pakiramdam na magsimulang gumalaw sa loob ng iyong puso. Maaring maramdaman mo ito bilang isang tahimik na init na parang may mahinang nagpapaalala sa iyo na ang iyong kwento ay patuloy pang sinusulat. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay napakalit mo, na parang masyadong malaki ang iyong mga pangarap para sa iyo. Ngunit ang hindi mo nakikita ay ang tapang sa loob mo ay unti-unting lumalakas, parang liwanag na lalo pang nagiging maliwanag araw-araw. Minsan tinatanong mo ang iyong sarili kung sulit ba ang lahat ng iyong pagsisikap. Sinusubukan mo, umaasa ka, at kung minsan ay hindi agad nagbabago ang mga bagay. Ngunit maraming magagandang bagay ang nangangailangan ng oras bago lumitaw.
Isipin mo ang pagsikat ng araw. Bago lumitaw ang araw, madilim pa ang langit. Ngunit dahan-dahan, nang walang ingay, kumakalat ang liwanag sa abot tanaw. Ganito rin maaring gumalaw ang iyong buhay. Ang tila tahimik ngayon ay maaring simula ng isang bagay na kahanga-hanga na nabubuo sa paligid mo. May mga biyayang malapit na sa iyo. Naghihintay lamang sila ng tamang sandali upang lumitaw, tulad ng mga bulaklak na naghihintay ng tamang panahon upang mamulaklak. Maaring mapansin mo sa lalong madaling panahon ang malilit na palatandaan sa iyong araw-araw na buhay. Isang mabait na salita mula sa isang tao. Isang bagong ideya sa iyong isipan. Isang pakiramdam na marahang nagsasabi sa iyo na magpatuloy. Maaring mukhang simple ang mga sandaling ito, ngunit kung minsan ang pinakasimpleng bagay ang may dalang pinakamahalagang mensahe. Nakikita ko kung gaano karaming pagmamahal ang dala mo sa iyong puso. Kahit pagod ka na, patuloy ka pa ring nagmamalasakit sa iba at naghahangad na mabubuting bagay para sa kanila. Ang kabaitang nasa loob mo ay makapangyarihan. Ito ay kumikislap sa mga paraang maaring hindi mo napapansin, na naabot ang mga tao at mga sandali sa paligid mo. Maraming beses ang kabutihang ibinibigay mo ay bumabalik sa iyo sa mga paraang nakakagulat. May tahimik na paraan ang buhay upang ibalik ang kabaitan sa taong nagbabahagi nito. Maaring may isang pintuan na magbubukas para sa iyo sa lalong madaling panahon na hindi mo inaasahan. Sa simula maaring mukhang maliit ito, ngunit maaari kang dalhin sa isang bagay na mas malaki. Huwag mong balewalain ang mga banayad na ideyang lumilitaw sa iyong isipan. Minsan ang mga ito ay malilit na paanyaya upang pumasok sa isang bagong direksyon. Mas marami kang natututuhan kaysa sa iniisip mo. Bawat hamon na iyong hinarap ay nagdagdag ng lakas sa iyong puso. At ang lakas na ito ang tutulong sa iyo kapag dumaiting ang mga bagong pagkakataon. Dahil kapag dumaiting ang sandali, magiging handa ka ng gumawa ng hakbang pasulong. Kahit minsan ay nakakaramdam ka ng pag-alinlangan, tandaan mo na patuloy ka pa ring umusad. Araw-araw ay lumalago ka ng kaunti pa. Sa lalong madaling panahon maaari mong maramdaman ang isang pagbabago sa loob mo. Isang tahimik na kumpiyansa na wala roon deti. Kapag lumaki ang pakiramdam na iyon, mapapansin mo na ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang tumugon ng iba sa iyong presensya. Maaring may mga bagong pag-uusap na mangyari. Mga bagong pagkakataon na dumating. Mga bagong landas na dahan-dahang magpakita. At habang nagsisimula ang mga pagbabagong ito na maganap, may isang napakahalagang bagay na hindi mo pa natutuklasan, isang bagay na maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mong paglalakbay. May isang lihim na maraming tao ang hindi agad napapansin. Habang patuloy kang naglalakad sa iyong landas, may mga bagay na unti-unting inaayos para sa iyo sa likod ng mga pangyayari. Minsan iniisip mo na ang lahat ay tahimik at walang nangyayari. Ngunit sa katotohanan, maraming malilit na galaw ang nagsisimula na sa paligid mo. May mga pagkakataon na parang may ideya na biglang pumapasok sa iyong isip. Isang simpleng pagnanais na subukan ang isang bagay na bago o gumawa ng isang maliit na hakbang. Huwag mong malitin ang mga sandaling iyon. Minsan doon nagsisimula ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Habang mas natututo kang makinig sa iyong puso, mas nagiging malinaw ang mga senyales sa paligid mo. Parang may ilaw na dahan-dahang nagbubukas ng daan sa harap mo. Maaring may mga tao ring darating sa iyong buhay sa tamang oras. Ang ilan ay magdadala ng mabubuting salita at ang iba naman ay magbibigay ng bagong pag-asa. Ang bawat pagtatagpong ito ay maaring may dalang dahilan. Kahit ang isang simpleng pag-usap ay maaring magbukas na ideyang hindi mo pa naisip noon. Unti-unti mo mapapansin na ang iyong pananaw ay nagbabago. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan ay maaring hindi na kasing bigat tulad ng dati. Sa loob mo ay may lakas na patuloy na lumalaki. Kahit hindi mo ito laging nararamdaman, ito ay naroon at naghihintay lamang na gamitin mo. Kapag nagsimula kang magtiwala muli sa iyong sarili, may kakaibang kapayapaan na pumapasok sa iyong puso. Parang may nagsasabing tama ang direksyong tinatahak mo. Ang kapayapaang iyon ay isang mahalagang palatandaan. Ipinapakita nito na ang iyong puso at ang iyong landas ay nagsisimulang magkasundo. May mga pangarap na matagal mo nang iningatan. Ang ilan ay tila tahimik lamang, ngunit hindi ibig sabihin na sila ay nawala. Sa tamang panahon, ang ilang pangarap ay muling gigising. At kapag nangyari iyon, maaring maramdaman mong handa ka nang sundan ang mga ito. Maaring may bagong pagkakataon na darating na hindi mo inasahan. Sa una ay tila maliit lamang ito, ngunit maaring magdala ito na malaking pagbabago. Kaya manatiling bukas ang iyong puso sa mga bagong posibilidad. Minsan ang pinakamagandang bagay ay dumarating sa mga paraang hindi natin inakala. Habang patuloy kang sumusulong, mapapansin mong mas nagiging matatag ang iyong loob. Ang mga karanasan mo ay naging bahagi ng lakas mo. Ang bawat araw ay may dalang maliit na hakbang patungo sa iyong hinaharap. Kahit mabagal, ang bawat hakbang ay mahalaga. Sa lalong madaling panahon, maaari mong mapansin na may mga bagay na nagsisimulang gumalaw sa iyong paligid.
Mga pagkakataon na tila unti-unting lumalapit sa iyo. At kapag nagsimulang mangyari ang mga pagbabagong iyon, maaring maalala mo ang mga sandaling tulad nito kung kailan may mensaheng dumating upang ihanda ang iyong puso. Dahil may isa pang bagay na malapit mo na maunawaan, isang bagay na maaring magbigay ng bagong kahulugan sa lahat na nangyayari sa iyong buhay ngayon. Bago matapos ang mensaheng ito, nais kong magpasalamat sa iyo sa pakikinig hanggang dito. Ang iyong oras at ang iyong puso ay mahalaga, at ang simpleng paglalaan na sandali upang pakinggan ang mga salitang ito ay nagpapakita na bukas ang iyong puso sa pag-asa at sa mabubuting bagay na darating. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyong puso at naramdaman mong ito ay para sa iyo, nais naming malaman na natanggap mo ito. Maari mong kumpirmahin sa pamamagitan ng pagsulat ng pariralang ito sa mga komento. Dios fiel yem todo tempo. Sa simpleng paraan na ito, ipinapakita mo ang iyong pananampalataya at ang iyong pagtanggap sa mensaheng dumating sa iyo ngayon. Ang iyong mensahe ay maaari ring magbigay ng lakas sa ibang tao na dumaraan sa mahirap na sandali. Kapag nakita nila ang iyong komento, maaari silang ma-inspire na muling maniwala at magpatuloy sa kanilang landas. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito na nagbibigay ng pag-asa, lakas at gabay, mahalagang maging bahagi ka ng aming komunidad. Maaari kang sumali sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Huwag mo ring kalimutang i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, bawat bagong mensahe ng pag-asa, pananampalataya, at inspirasyon ay agad na makakarating sa iyo sa tamang oras. Maraming tao sa mundo ang nangangailangan ng mga salitang nagbibigay lakas sa puso. Sa pagiging bahagi ng channel na ito, tinutulungan mo ring maabot ng mga mensaheng ito ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa. Maraming salamat sa iyong pakikinig, sa iyong oras, at sa pagbubukas ng iyong puso sa mensaheng ito. Naway patuloy kang gabayan, protektahan, at punuin na kapayapaan habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay.